Base na rin sa imaheng ito mula sa Oplan Exodus, ang kanilang target area ay pinamumugaran din ng private armed groups at ng tatlong base commands ng 105th, 106th at 118th ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa kanilang tansya, nasa mahigit 1,000 armadong rebelde ang nasa lugar. Nakasaad din sa dokumentong ito na alam ng SAF na patag ang lugar at walang magandang mapagtataguan. Napag-aralan din nila ang lugar ng kubo ni Marwan at ang distansya nito mula sa tirahan ni Basit Usman malapit sa moske. Bago pa man sila pumuntang Maguindanao, alam na rin ng SAF ang panganib ng tinatawag na pintakasi o yung pagtutulungan ng mga taga roon laban sa puwersa ng gobyerno at ang pagpapasabog ng bomba. Ang ilang survivors, naglalabas rin daw ng sama ng loob. May narinig kami noon, nagsabi, kasi sabi niya, bakit kasi kami hindi nala dito, hindi namin nakakabisado yung area. Bakit kasi kami hindi nala dito, hindi namin nakakabisado yung area. Bakit kasi kami hindi nala dito, hindi namin nakakabisado yung area. Ang iniisip ko, makakalabas pa rin kami at umaasa kami sa reinforcement. Umaasa kami sa reinforcement. Umaasa kami sa reinforcement. Umaasa kami sa reinforcement. Mula nung linggo, umaga pa lang sinabi na ako nung naging resulta kay Marwan. 5:45 AM ng January 25 ang unang text ni Purisima sa Pangulo upang ipaalam na napatay na ng SAF si Marwan ngunit naiwan ang katawan nito.